So, welcome to Math Mechanics. So, this problem is under ng heat transfer. Conduction through pipes, pero meron tayong convection. So, yung formula natin for pipes lang, so wala pang convective heat transfer. Q is equal to delta T divided by kung ilan yung resistances natin. For example, meron tayong dalawa. Meron tayong Ln. Meron tayong Ln of R2 over R1 divided by the K1 plus Ln of R3 divided by Ln of R2 over the K2. Then, ito is, nakamultiply pa siya sa 2 pi K. Hindi, 2 pi L lang pala. 2 pi L. So, ito yung formula natin for pipes lang with insulation. So, if meron tayong convective heat transfer, so i-add lang natin yung mga convective heat transfer na yun. So, meron tayong 1 over yun sa inside, which is HO multiply by the R1 plus inside pala, di ba? So, bakit outside yung subscript? So, inside plus 1 over HO multiply by R3. So, ganito yung magiging formula natin if meron tayong combination of conduction at convection. So, solve natin itong problem. So, sabi, a steel tube of 50 mm inner diameter inner diameter and 80 mm outside diameter. So, meron tayo shift tayo. Yan, no? So, meron yung inner diameter na 50 mm. So, pag tinivide natin yan is 25 mm na lang. From here to here is 25 mm, which is equal to 0.25 meter. 0.025 meter. Tama ba? Double check natin. 25 divided by 1,000. So, tama. 0.025 meter na to. Then, yung R2 natin. So, meron tayong outer diameter na 80, which is from here up to this outer side ng pipe natin. Meron tayong 80 diameter, which is equal to 0.04 meter. Then, it's covered by 30 mm thick of asbestos. So, meron tayong other insulation. Which is, 30 mm thick. Which is 0. Ito is 0.03 meter thick. The thermal conductivity of the steel and asbestos is 45 watts per meter Kelvin. So, for steel is 45 watts. So, ito is 45 watts
per meter Kelvin. Then, yung sa asbestos naman is 0.2. 0.2 watts per meter Kelvin. Then, the next one is the tube receives heat from hot gases at 400 degrees Celsius. So, yung tube natin, nakaka-receive siya ng heat from hot gases. So, yung hot gases natin is 400 degrees Celsius. 400 degrees Celsius. Then, meron siyang heat transfer coefficient. So, meron tayong heat transfer coefficient dito. Which is, 300 watts meter squared. 300 watts. So, sa labas na lang natin isulat, di siya kasi. So, itong surface na to is meron tayong heat transfer coefficient na 300 watts per meter squared degrees Celsius. And the outer surface is exposed to air at 30 degrees Celsius. So, ditong nasa labas is 30 degrees Celsius yan. So, with heat transfer coefficient of 15 watts per meter squared Kelvin. So, 15. So, yung heat transfer coefficient dito is 15 watts per meter squared Kelvin, di ba? That's a problem. So, determine the heat loss per meter length. So, Q over Q over L. Then, for the second part is the interface temperature and the surface temperature. So, hanapin natin yung temperature dito, tsaka dito. So, meron tayong 5 temperature niyan, di ba? So, gagawin natin, so, using this, mabababa yung L doon. So, meron tayong, identify pala natin. Tama na. So, meron tayong QL niyan is equal to 2 pi multiplied by the difference of temperature, which is 400 minus 30 degrees Celsius or degree Kelvin. Pwede na palitan kasi change of temperature lang naman. Divided by the RTH natin, which is, lagyan natin parenthesis, 1 over, yung R1 natin is 0.025 multiply by yung sa side natin. Yan kasi yung 300 plus the ln of R1 R2 0.04 divided by 0.025 all over the thermal conductivity 1, which is 45 plus ln of yung radius 3 natin, which is 0.4 plus 0.03, which is 0.07 divided by 0.04 all over the thermal conductivity of that material, which is 0.2 plus 1 over the HO, which is 15 multiplied by the R3, which is 0.07. Haba naman nito. Unit natin is, mangyayari sa unit natin, so meron tayong, dito, di ba, watts.
So, magkakaroon tayo ng watts dito. Then, yung mga unit na nandito is aangat, which is meter Kelvin. Meter squared Kelvin. Ito yan. Kasi nga, di ba, may meter tayo dito. Tama ba? Meter. So, hindi. Ano lang to? Per length lang, hindi siya naka-squared niyan. Yan. Isang meter lang. Then, ito is maka-cancel doon. Then, yung watts is aangat dito sa taas. Nagets ba? So, yung Q over L natin yan is equal to, so calculator natin, no? Iisahan. Paano natin to iisahin sa calcu? So, pag in-input mo yan ng iisahan, mapupuno yung screen mo, di ba? So, gawin natin, calculate natin muna ito nasa taas per piece. Then, store natin sa mga variable na nasa calcu natin, no? So, ito is store natin sa letter A. Ito sa letter B. Ito is sa letter C. Ito is sa letter D. Sa letter D. And ito is sa letter E. So, gawin natin ngayon. So, meron tayong 2 pi multiply by 400 minus 30 equal shift store A natin. Diyan, the second one is 1 over 0.025 multiplied by 300 equal shift store B natin plus then next one is ln of 0.04 divided by 0.025 divided by 45. Shift store C meron tayong shift store C, sa D naman tayo ln of 0.07 divided by 0.04 divided by 0.2 equal shift store sa D. Then last one is 1 divided by 15 multiplied by 0.07 equal natin. So meron tayong 0.95 shift store sa E. So makukuha natin ngayon yung ano natin. So meron tayong alpha A divided by alpha B plus alpha C plus alpha D plus alpha E. So, para mas accurate yung sagot natin. So, meron tayong 596.679 ay 979 79 watts per meter na heat transfer. So, ngayon, since steady state tayo, no, gamitin natin itong nakuha natin na sagot na to. So, nakuha na natin yung part 1. So, yung part 2 naman, which is hanapin natin yung mga interface temperature natin. So, this one, hanapin muna natin itong temperature na to, no? Ito, nasa outside nung asbestos ba to? Asbestos. So, formula natin dyan, no? Meron tayong Q over L is equal to the delta T multiplied by the 2 pi. Since yung ito lang i-consider natin, no? So, gagamitin lang natin yung heat transfer coefficient nung outside. So, meron tayong 1 over HI multiplied by R3. So, cross-multiply natin, no? So, Q over L is equal to, and then, multiply by pala, 1 over H1 R3, HI R3 is equal to, so,
bababa rin pala yung 2 pi dito sa baba. Multiply by 2 pi. Multiply by 2 pi is equal to delta t, which is hot minus low. So, meron tayong T3 yun, no? T3. Tama, T3. Ay, T4. Minus the T hot. Ay, T cold natin, which is yung 30. So, yung T4 natin ngayon, substitute natin yung mga given natin. Meron tayong 596.979 watts per meter multiply by 1 over H1 natin, which is H outside is ilan? 15. Meron tayong 15 watts. So, angat yung meter square dito sa taas. Degree Celsius. Pwede natin siya palitan ng Celsius tsaka Kelvin. So, ano pa nakakalimutan? 15. So, R3. R3 natin is 0.07 meter multiply by 2 pi. So, transpose natin yung 30 plus 30 niyan to. So, cancel yung meter dito, no? Yung watts. So, matitira is Celsius. So, yung T4 natin ngayon is equal to what? So, T4, so meron tayong 596.979 divided by 15 multiplied by 0.07 multiplied by 2 pi plus 30. Meron tayong 120 degrees Celsius. 120.48 degrees Celsius. So, ito yung temperature natin dun sa part na yon na nasa T4 natin dito. So, ito yung T4 natin, yan. So, paano naman pag yung T3? So, hanapin natin yung T3, yan. So, meron tayong Q over L, diba? Is equal to delta T, which is gamitin natin is yung 30 tsaka yung T3 natin. So, meron tayong T3 minus 30 divided by Ln. Meron tayong T3 minus 30. Ano kasi yung consider natin dito? So, yung heat transfer coefficient dito sa labas, tsaka yung resistance ng asbestos. So, 1 over HO R3 plus the Ln of R3 over R2 divided by the K of the asbestos. K of the asbestos. So, meron tayong QL dito, cross multiply QL. Multiply by 1 over HO R3 plus the Ln of R3 divided by R2 divided by the K of the asbestos. So, lipat natin yung 30, no? Magiging plus 30 is equal to T3. So, substitute. So, T3 is equal to 596.979
596 ba yung na-input ko kanina time? 596.679 ba? 979 watts per meter multiply by 1 all over HO, which is 15 ba? 15, tama. 15 multiplied by the R3. 0.07 plus the ln of R3, which is 0.07 over 0.04 divided by yung Ka ng asbestos. Yan kasi yun. 0. Asbestos nasan? 0.2. 0.2. Unit nito is watts per meter degree Celsius. So cancel tong watts, meter, plus the 30 degrees Celsius. So yung T3 natin now is equal to T3, which is 596.979 multiplied by 1 over 15 multiplied by 0.07 plus the ln of 0.07 divided by 0.04 divided by 0.2 plus 30. Tama ba? Plus 30, 0.02. May nakakalimutan ata tayo. So wait lang. There is something wrong. Tama, ba't ka nag-multiply mo yan? Ay, nakalimutan yung ano. Yung 2 pi dito, sorry. So, nakalimutan yung 2 pi dito, no? So, may 2 pi dito, guys. So, pag binaba natin yung 2 pi doon, meron tayong 2 pi niyan dito. Sorry, no? Nakalimutan ko yun. My bad. So, meron tayong nakadivide pa to sa 2 pi, no? Sorry for that. So, yung sagot natin ngayon is magiging 2 pi oh, 386. So, sorry, no? Nakalimutan yung 386. 386.679
So, nakalimutan ko yung 2.5. Ba't ko na kinalimutan? 339 degrees Celsius. So, ito na yung T3 natin, no? Then, ito, hanapin din natin to. So, gamitin natin yung 400 degrees Celsius. So, meron tayong QL over 2pi. So, ilalagay na natin yung 2pi dito. Is equal to, multiply na natin pala yung para hindi na tayo matagalan kakaderive. 1 over h inside hi multiply by the R1 plus, tama ba? Plus, hindi, minus. Wait lang, tignan natin. Is equal siya sa delta t, which is 400 minus the T2. So, lipat natin to sa kabila, no? Yan, ganyan pala siya. So, meron tayong T2 is equal to 2Q over L 2pi multiply by 1 over hi R1. Negative niyan to, plus 400 degrees Celsius. So, dapat mas mababa sa 400 yung makuha natin. So, T2 is equal to 596 ba? 596.979. Nasaan? Wala. Watts per meter multiply by 1 over H inside natin, which is 300 watts multiply by R1, which is 0.025 meter. So, angat yung unit dito, which is meter squared degrees Celsius. So, cancel yung meter dito. Matitira is degrees Celsius. So, meron pa pala tong watts. Yan, cancel din yung watts. Negative to negative. Plus 400 degrees Celsius. So, yung T2 natin ngayon is equal to, ilan kasi to? So, 596 na 400 minus 596.979 multiply by, or divide na lang, divided by 3,000. 0.025. Nakalimutan ko na naman yung 2pi. So, meron pa tayong 2pi dito niyan. So, brain muna natin, no? Laging kinakalimutan yung 2pi, kawawa. Okay. $387.332 pala degrees Celsius. So, ito na yung T2 natin. So, mapapansin nyo, no? From the T2 is 387 siya. So, bababa yan. Magiging 386. Then, bababa siya ulit. Magiging, nasan yung isa? 120.448. So, ito na yung mga answer natin for this problem. So, medyo magulo yung solution. So, huwag niyong kakalimutan yung 2. So, ito na yun.